Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin to si Kibuloy po. Hindi ba nung nag-file siya ng kanyang COC, ang nilagay niya na partido daw ay yung Workers' Party, 'di ba? Partido Manggagawa nila Attorney Matula. Okay? Now, kung ako tatanungin because these guys are both senatorial candidates. Sino po? Who's better? Para sa akin po, mas mainam na itong si Matula. Si Atty. Matula. Bakit? Matagal na itong nakikipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa. Yan si Matula. Si Kibuloy. Di ba? Anong ambag sa bayan? Ang ambag niya kay Duterte, hindi sa bayan. Di ba? Now, ang ginawa ho ngayon, itong Workers' Party, dinenounce po si Kibuloy. At lumilitaw po ay ganire. Ito palang kanyang abogado, yan yung nakaitim, si Tolentino, dati pala nila itong miyembro. Okay? Miyembro nila ito noong tawag dito 20 ano yata ito 2019 ba? No, basta ganoon. Pero nung hanggang 2022 matapos yung halalan, hindi na po ito nag-active sa partido nila. Pero si Kibuloy, hindi po nila ito miyembro. Hindi rin po siya formally naging member. At labag sa kanila palang kapatakaran na mag-endorso ka ng kandidato o gawin mong kandidato ang hindi naman umanib. Okay? Siyempre, etong si Torny, bayarang abogado yan ni Kibuloy. Attorney niya yan . So, ito, sa kanyang paniwala, presidente siya ng Workers' Party. So, binigyan niya ngayon si Kibuloy ng endorsement. Siya yung nakapirma. Ngayon, lumilitaw, may faction na. So, Tolentino faction, 1960s pa po yung Workers' Party na yan. Napasukan ng kampo ni Kibuloy, nako po, kaproblema na. So, ang ginawa nila ngayon ay pinapa-DQ nila ito. Kasi misrepresentation naman po talaga ang ginawa ni Kibuloy. 'Di ba? Ngayon, ang ginawa naman itong ito sabi rito the Workers and Peasants Party or the WPP, the party Kibuloy wrote in his certificate of candidacy alleged that the human trafficking and sexual abuse defendant committed material representation in his submitted documents, including his CONA. Yan, the CONA submitted purportedly from the WPP was signed by Mark Tolentino, yung abogado na kay Tim, who is not a party officer and not authorized to sign the CONA. The individual who submitted the CONA of the respondent was not authorized to do so under the party's internal procedures and rules submitted to this honorable commission, including the authorized signatories for such certificates. Okay. Sabi pa rito, ang grounds nila ay yung falsely claiming to have been properly nominated daw by a political party. Kaya peke para sa kanila, peke yung CONA. At yung misrepresentation, mabigat pong kaso yan, ay pinadi-disqualify nila si Kibuloy. Pero may tendency naman na dahil meron palang lumilitaw nga ngayon, meron na kinikilala ang COMELEC na another faction. So magiging na lang si Kibuloy independent. Bakit naman kasi ang PDP laban di pa kinuha si Kibuloy? Di ba? Di ba? Anong problema? Ba't di nyo kinuha? Eto. Gumanti po etong sina Kibuloy. So sabi rin sa balita, Kibuloy camp hits back, asks COMELEC to declare Matula nuisance bet. Talagang bengador no? Si pinapa-DQ rin si Matula. Pero ang ano lang niya ay i-consider si Matula na nuisance candidate. Nuisance candidate nila yun. Bukod sa may kakayanan, mangampanya nationwide, may sariling partido. Diba? Si Kibuloy, walang sariling partido. Napagtataka pa, bakit hindi siya sumanib sa PDP laban? Bakit hindi rin siya inadapt ng PDP laban? Diba? Bakit hindi nila ginawa yun? Ay nako. Now, ang tanong, tatanungin ko kayo. Pabor po ba kayo na ma-disqualify si Kibuloy?
Ako, myself to be honest, hindi po ako pabor na ma-disqualify si Kibuloy. Gusto kong kumandidato siya, gusto ko pong matuloy ang kanyang kampanya. Dahil sa ganun, yung kanilang kahibangan, kaya ng sinasabi ni Atty. Tolentino, na ito raw si Riza Bebe ay natatakot kay Kibuloy na maka housemate. Paano magiging housemate ni Risa Ontiveros yan sa Senado? Housemate inmate ito eh. 'Di ba? Inmate si Kibuloy. Hindi po ito makakalabas ng ganun-ganun lamang. Ilan yung mga kaso nito, ilan yung non-bailable, ilan pa yung papasok na kaso na halos magkakapareho yung reklamo ng mga tao. Ilan yung mga non-bailable offenses doon. Oh. 'Di ba? So hayaan natin ang taong bayan na magdesisyon. Ako naniniwala hindi po ito mananalo at para rin masubukan natin yung kanilang pinagmamalaki, 8 milyon daw worldwide ang members ng KOJC. Ngayon, meron naman pong mga kakayanan na, 'di ba? May way na yung mga OFWs para bumoto. So be it, pabotohin silang lahat para mabilang natin ilan ang botante nila. 'Di ba? Correct, masusukat din natin yung puwersa nila. Sabi niya ako hindi. Tuloy niya yan para mapatunayan ang tama niya sa utak ko. Ay, nako, correct. Isipin mo na lang sabi ni attorney pinapanood ko kanina God-centered, blah blah blah, senador na tawag dito, parang makadiyos, makabayan, puro mga ganun-ganun. 'Di ba? Yung kanyang mga pinagsasabi na gagawin daw ni Kibuloy, ay nako, kalokohan. Kala ko ba separation of church and state? Bakit ang pastor sisiksik sa politika? Maniniwala po akong genuine ang kalooban ni Kibuloy na tumakbo sa politika ng Pilipinas kung ang lahat ng kanyang ari-arian ay i-donate niya po ito sa PGH, sa mga government hospitals na nagdadahop o kinakapos ng pondo. Maniniwala ako talagang genuine. I-donate mo. And then para mapatunayan mo rin sa taong bayan na na God provides, 'di ba? Na nasa panig mo ang Diyos. Ngayon binabanggit niya na yung si Propeta Elijah, 'di ba? Na pinakain nagtago sa kuweba. Pero hindi ito namatay sa gutom sapagkat siya'y pinakain ng mga uwak. Hindi po ng agila ng Davao ng mga uwak. Para malaman rin niya kung pakakainin siya ni Duterte. Sabi, maka-Diyos daw, tapos sabi niya anti-poor daw si Cubes. Aray, ganon. Masyadong garapalang kilos ni Cubes. Binabakbakan niya at ng mga alagad niya ang mga komunista. Pero siya, ang ginagamit na partido ay partido ng komunista. Correct. Yung WPP, ito po ay partido ito na nakalink sa mga komunista. Yung Workers' Party. At halos ilang mga bansa po sa buong mundo, merong ganyan eh. Ay nako. Napaka, 'di ba? Alam niyo, kaya naman po ito tumatakbo. Okay, kaya po ito tumatakbo. Somehow pinipilit nila na pabanguhin ang imahe. Siguro para makapag-create ng impression sa korte, 'di ba, na siya po ay nation builder, na kahit na nakakulong, talagang willing na tumulong, blah blah blah, sa nation building. Ayan, sige, send mo nga sa akin. Let me check sa Messenger. Anong sabi ni Kibuloy? Pag hindi siya nanalo, hindi tayo makakapunta kay Ama. Aray ko? May sinabi bang ganon? Si Kibuloy, di ba? Tragis, naalala ko lang kasi, sabi niya, gagawin niya 5 piso ang kilo ng bigas. Yun talaga. Literal. Nagagawin niya 5 piso. Langya. Bakit tong kampo nila, itong grupo nila, hihilig sa pera?
Alright, just one sec. Okay, so pag-usapan naman natin, eto nga, para magkaroon ng immunity ang hangal. Okay. Na-discuss ko na yan sa inyo, di ba? Yung benefits kung manalo si Kibuloy. So, he will have limited immunity. Yun lang yun. Na kung saan ay mapapakinabangan niya yung immunity na yan kapag ang legislative department ay in session. Diba? Unless nag-adjourn na sila. No. Doon lamang po siya po pwedeng hulihin, arestuhin. At saka ang mga po pwede po na bumasag ng immunity, kapag ka ang mga kaso po ay at least punishable ng at least 6 years imprisonment pataas. Yun. Diba? Kaya lang ang Senado natin ay pwedeng gawing taguan kasi ginawa na po yan dati nila Soto, hindi nila ibinigay si Trillanes nung binawi ni Duterte yung kanyang amnesty. Kaya lang kalaunan, pinahiya ng Korte Suprema si Duterte, sabi, hindi pwedeng presidente lang ang magtatanggal o magbabawi. Kasi ibinigay ito kasama ng Kongreso. Yun. Kaya kailangan pati Kongreso bawiin ang amnesty ni Trillanes. So yun. Doon lang siya nakahinga ng maluwag, nakauwi. Pero ilang buwan yun, hindi niya nakapiling yung kanyang asong maganda. Maganda aso ni Trillanes nun eh. Tsaka anong silbi niyan pagka nandun sa kulungan, putrakis. Sabi ko nga mahiya na lang siya kay Alice Goo. Si Alice Goo, may kaso rin, nakakulong din, 'di ba? Pero hindi naghangad na kumandidato. Kahit na inuurat-urat na ng mga politiko. Kasi nga paano nga naman yung pagsisilbihan when it comes to winnability? Ako naniniwala na mataas po ang winnability ni Alice Goo na maging mayor uli ng Banban. Pero paano niya magagampanan yung trabaho niya ng maayos? 'Di ba? Kung nasa kulungan siya. So kawawa yung mga tao ng Banban. 'Di ba? Yan, I agree. Ganun nga. Okay, so iwan muna natin to.